Hayaan ninyo akong magtanong bilang kapwa ninyo babae. Paano kung ang mga problemang nararanasan ninyo sa inyong kwarto ay walang kinalaman sa numero, sa inyong birthday cake, kundi sa pagkain na nasa inyong plato? Tama po ang narinig ninyo. Hindi ito tungkol sa pagtanda, hindi ito dahil sa malas, at tiyak na hindi ito isang hindi maiiwasang kapalaran para sa mga babaeng higit sa 60. Ang totoong kwento ay mas puno ng pag-asa, at ito ay isang bagay na kailangan ninyong marinig ngayon din. Ang mga pinipili ninyong kainin sa araw-araw ay maaaring tahimik na kumakalaban sa inyong kakayahang maging komportable at kumpiyansa, o maaari itong maging susi upang maibalik ng tuluyan ng kasiyahan at koneksyon na yon. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila De La Paz, at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda, ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon at oportunidad ng pagtanda ng may dignidad at sigla. Nakausap ko na ang libu-libong kababaihan, mga ginang na tulad ninyo, na pumasok sa aking opisina sa Makati, na malungkot talunan at iniisip na tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. Pakiramdam nila ay wala na silang pagpipilian, at halos lahat sa kanila ay nagkakamali. Heto ang sikreto na iilan lamang na kababaihan ang nakakaalam: ang vaginal dryness at mababang libido ay hindi lang isang problema sa kwarto. Ito ay problema sa hormones at moisture, at iyan ay isang bagay na kaya nating ayusin. Magagawa natin ito sa natural na paraan, at kadalasan ay pangmatagalan sa pamamagitan ng paggamit ng mga tamang pagkain. Alam kong maaaring napakasimple nito para paniwalaan, ngunit ipapakita ko sa inyo kung bakit ang pinakamakapangyarihang solusyon na inyong hinahanap ay hindi nagmumula sa isang tubo ng reseta, kundi sa inyong supot ng pinamili. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko ang 4 na pagkain na tunay na makapagpapabago sa inyong intimate health, at 3 pagkain na lihim na humahadlang sa inyo. Bigyang pansin ninyo ito, dahil ang huli sa aking listahan ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang matututunan ninyo ay maaring magbago ng lahat. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagbawi ng inyong kalusugan at sigla, siguraduhing mag-subscribe at itap ang notification bell. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang mga makapangyarihan at nakapagbabagong buhay na payo na ibinabahagi ko para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung tumatagos na sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang WIN sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ako mas makakatulong sa inyo. Ngayong nauunawaan na ninyo ang tunay na ugat ng problema at ang kapangyarihang hawak ninyo para baguhin ito, dumako na tayo sa magagandang balita. Narito ang 4 na partikular na pagkaing halaman na maaaring lubos na mapabuti ang inyong hormonal balance, mapalakas ang natural na lubrication, at tulungan kayong maibalik ang komportable at masayang intimacy sa natural na paraan. Flax seeds. Kung may isang grupo ng pagkain na nais kong simulang mahalin ng bawat babaeng higit sa 6'2", ito ay ang flax seeds. Nakita ko ang hindi kapani-paniwalang pagkakaiba na nagagawa nito hindi lamang sa mga siyentipikong pag-aaral, kundi sa buhay ng aking mga tunay na pasyente. Maaaring hindi ito gaanong kaakit-akit pakinggan, ngunit ang ginagawa nito para sa inyong hormonal balance ay talagang revolusyonaryo. Ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isa sa aking mga pasyente, si Aling Susan. Pumunta siya sa akin sa edad na 63. Nasa mabuting kalusugan siya sa pangkalahatan, ngunit tahimik na nahihirapan sa masakit na intimacy sa loob ng mahigit 1 taon. Sinubukan niya ang ilang pampadulas at naisip pa ang hormone therapy, ngunit ayaw niya ang ideya na umasa sa isang cream para maramdaman ang kanyang sarili. Matapos ang ilang pagsusuri, kinumpirma namin ang aking hinala. Mababa ang kanyang estrogen levels na nagdudulot ng vaginal atrophy at pagkatuyo. At kung walang moisture, walang ginhawa. Ipinaliwanag ko kay Aling Susan
kung paano puno ng lignans ang flax seeds, isang uri ng phytoestrogen, mga compound mula sa halaman na dahan-dahang ginagaya ang estrogen sa katawan. Isipin ninyo na ito ang paraan ng kalikasan para dahan-dahang punan ang inyong hormone levels ng sapat para makagawa ng pagkakaiba. Ito ang senyales na nagsasabing ibalik natin ang balanse at moisture. Iyan mismo ang kailangang mangyari para maging kaaya-aya muli ang intimacy. Gumawa kami ng isang simpleng plano na magdagdag ng 2 kutsara ng dinurog na flaxseed sa kanyang araw, isa sa kanyang morning smoothie, at isa na iwiwisik sa kanyang salad sa tanghalian. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makapansin ng pagkakaiba. Sa loob ng 3 buwan, sinabi niya sa akin na nagagalak na siyang muli sa intimacy kasama ang kanyang asawa sa paraang hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon, lahat ng walang iisang reseta. Ang nagpap-espesyal sa flax seeds ay hindi lang ito nag-aalok ng pansamantalang tulong. Tinutulungan nitong suportahan ang mga maselang tissue ng katawan. Ibig sabihin, sa paglipas ng panahon, hindi lang kayo nagiging mas komportable. Talagang tinutulungan ninyo ang inyong katawan na labanan ang pinag-uugatang pagkatuyo na siyang sanhi ng problema. Iyan ang tunay na paggaling at iyan ang dahilan kung bakit tinatawag kong pundasyon ng pagbabalik sigla sa intimacy ang flax seeds. Siyempre, walang iisang pagkain na magic bullet. Ang flax seeds ay napakalakas, ngunit kapag isinama ninyo sa iba pang mga kaalyadong halaman, ang mga resulta ay mas nagiging kahanga-hanga. Dito na tayo papasok sa ating susunod na pagkain, isang karaniwang sangkap na madalas napapabayaan, ngunit mahalaga ito sa paglaban sa pamamaga na maaaring magpalala sa lahat. Kung kasama ko pa rin kayo at nauunawaan ninyo ito, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama kayo sa paglalakbay na ito. Ngayong magpatuloy tayo at alamin ang pangalawang makapangyarihang pagkain na makakatulong sa inyong bawiin ang kontrol. Mga madahong gulay, spinach, kangkong, kale. Magiging tapat ako sa inyo kapag una kong sinasabi sa aking mga pasyente na kumain ng mas maraming gulay, karamihan sa kanila ay natatawa. Salad doktora talaga. Sasabihin nila sa akin na kumakain na sila ng salad paminsan-minsan, ngunit pagkatapos ng ilang linggo ng paggawa sa mga madahong gulay na sentral na bahagi ng kanilang dieta, palaging nagbabago ang kanilang tono. Isang babae pa nga ang nagsabi sa akin, "Hindi ko alam kung anong mahika ang nasa spinach na yan, pero ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganitong kasigla sa loob ng maraming taon." Ang mga madahong gulay ay isa sa mga pinaka-underrated ngunit pinakamakapangyarihang pagkain para sa kalusugan ng kababaihan, lalo na pagkatapos ng 60. Ang nagpap-espesyal sa kanila ay ang kanilang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan laban sa pamamaga at mataas na nutrient density. Habang tayo ay tumatanda at bumababa ang estrogen, maaaring tumaas ang pamamaga sa buong katawan na nagiging sanhi para maging mas sensitibo at hindi gaanong tumutugon ang lahat. Heto ang sinasabi ko sa aking mga pasyente, kung gusto ninyong pakalmahin ang pamamaga, pabusugin ang inyong mga selula at suportahan ang inyong buong sistema. Kumain kayo ng madahong gulay. Maging isang malaking salad ng arugula man iyan para sa tanghalian o ginisa na kale kasama ng inyong hapunan, tumutulong silang magbigay ng magnesium folate at iba pang bitamina na kailangan ng inyong katawan para sa kalusugan ng hormones at pag-aayos ng tissue. Ang resulta, isang katawan na mas balanse, matatag at komportable. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Aling Carol, edad 68, na taga Laguna, ay nagsimulang uminom ng malaking green smoothie tuwing umaga. Nag-aalinlangan siya, ngunit nangako sa akin na susubukan niya. Mga 2 linggo pagkatapos bumalik siya para sa isang follow-up at ngumiti lang sa akin. "Dok," sabi niya, "mas may enerhiya ako at sabihin na lang natin na napapangiti na rin ang asawa ko." Nagtawanan kaming 2, ngunit sa likod ng biruan ay mayroong isang bagay na totoo, ginhawa, kumpiyansa.
at ang pagbabalik ng isang bahagi ng kanyang buhay na akala niya'y nawala na magpakailanman. Ang mga madahong gulay ay hindi lamang tumutulong sa pamamaga. Nagpapalakas din ito ng enerhiya. Ang pinabuting nutrisyon ay tumutulong sa lahat ng uri ng pisikal na sigla, kabilang ang kalusugang sekswal na nangangailangan ng enerhiya at katatagan tulad ng anumang aktibidad. At ang pinakamagandang bahagi ay simple lang ang mga gulay. Igisa, i-blend o gamitin bilang base para sa isang malaki at magandang salad. Ano man ang gusto ninyo isama ninyo sa inyong dieta. Ang siyensya ay matatag at ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ngayon, kung ang mga madahong gulay ay tila napakasimple, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang susunod. Ang susunod na pagkain na ito ay malamang na nasa inyong kusina ngayon at ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbibigay ng mismong mga building block na kailangan ng inyong katawan upang lumikha ng sarili nitong mga hormones. Handa na ba kayong malaman kung ano ito? Ituloy natin. Masusustansyang taba, lalo na ang avocado at walnuts. Hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo. Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa pagpapabuti ng inyong intimate health ay maaaring nasa inyong kusina na. Ang tinutukoy ko ay ang masusustansyang taba. Simple, masarap at madalas na hindi makatarungang sinisiraan ang mga avocado at walnuts ay higit pa sa mga pagkaing mabuti para sa puso. Para sa mga babaeng higit sa 60 maaari silang maging isang mahalagang bahagi ng pagbawi ng inyong sexual na sigla. Naaalala ko pa ang isang pag-uusap namin ng isang pasyente na nagngangalang Diane, isang 66 taong gulang na retiradong guro mula sa Quezon City na ipinagmamalaki ang kanyang pagiging aktibo. Pumunta siya sa akin hindi dahil nahihirapan siya sa bawat sitwasyon kundi dahil nawala na ang kanyang sigla. Ang intimacy ay parang isang obligasyon, wala siyang libido. At hindi na niya nararamdaman ang pagiging sensual. Hindi ko po hinihiling na maging 25 ulit, Doc. Sabi niya sa akin. Gusto ko lang ulit maramdaman na isa akong babae. Pagkatapos naming mag-usap, hinikayat ko si Diane na gumawa ng ilang simpleng pagbabago at isa na rito ang pagsisimulang kumain ng masusustansyang taba. Araw-araw, partikular na ang avocado at walnuts. Bakit? Dahil hindi makakagawa ng hormones ang inyong katawan kung walang kolesterol at fatty acids. Ang masusustansyang taba, ang mga mahahalagang building block para sa estrogen at progesterone. Kung wala ang mga ito, wala lang sapat na materyales ang inyong katawan para mapanatili ang balanse. Ngunit hindi lang iyon. Ang masusustansyang taba ay nakakatulong din na bawasan ang pamamaga, panatilihing malambot ang inyong balat at suportahan ang kalusugan ng inyong utak at mood. Nagsimula si Diane na kumain ng kalahating abokado sa kanyang tanghalian at maglagay ng walnuts sa kanyang oatmeal. Sa loob ng isang buwan, bumalik siyang nakangiti. Umeepekto po, sabi niya. Mas buhay na buhay ang pakiramdam ko, hindi lang sa kwarto kundi sa lahat ng aspeto. Iyan ang kagandahan ng tunay at pagkaing nakabatay sa paggaling. Hindi lang isang bahagi ng inyong buhay ang naaapektuhan nito, inaangat nito ang lahat. Ang kahanga-hanga sa mga pagkaing ito ay kung gaano kadali itong isama sa inyong araw. Hindi ninyo kailangan ng maraming paghahanda. Hiwain lang ang isang abokado o kumuha ng isang dakot ng walnuts. At ang mga benepisyo ay hindi lamang mga kwento mula sa aking opisina. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na ang mga dieta na mayaman sa masusustansyang taba ay nauugnay sa mas mahusay na hormonal profiles at pangkalahatang kagalingan sa mga kababaihang postmenopausal. Ito ay totoo, natural at naririyan mismo sa inyong kusina. Ngunit ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay impormasyon. Bawat subo ninyo ay nagpapadala ng mensahe sa inyong katawan kung paano gumana, kung ano ang dapat maramdaman at kung paano gumanap. At gaano man kalakas ang masusustansyang taba,
Ang susunod na pagkain sa ating listahan ay may ginagawang tunay na espesyal. Hindi lang nito sinusuportahan ang inyong mga hormones. Tinutulungan nitong protektahan ang inyong mga maselang tissue mula sa pangmatagalang pinsala. Ito ay matamis makulay at maaring ito ang pinakamasarap na paraan upang alagaan ang inyong sarili. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Kung nanonood pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga kaalamang ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 at huling pagkain na maaaring gumawa ng tunay na pagbabago. Mga berries, lalo na ang blueberries at strawberries. Mayroong tila malatula sa kung paano ang ilan sa mga pinakamaliit at pinakamakulay na pagkain ay maaaring gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba sa ating kalusugan. Ang mga berries, lalo na ang blueberries at strawberries, ay maaaring mukhang mga simpleng karagdagan sa inyong almusal o panghimagas. Ngunit para sa kalusugan ng kababaihan, nagtataglay sila ng isang hindi kapanipaniwalang sikreto. Sila ay makapangyarihang tagapagtanggol ng inyong mga tissue. At dahil dito, ng inyong intimate comfort. Naalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Aling Helen, isang tahimik na 70 taong gulang na byuda mula sa Baguio, na kamakailan lamang ay nagsimulang makipag-date muli. Pumasok siya sa aking opisina isang hapon at sinabing, "Dok, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong usapan sa edad ko, pero gusto kong maging handa kapag dumating ang tamang pagkakataon." Pakiramdam niya ay malusog siya sa pangkalahatan, ngunit ang patuloy na kakulangan ng natural na moisture ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan at pagkawala ng kumpiyansa. Ang hindi alam ni Aling Helen ay ang problema ay malamang na nangyayari sa isang mikroskopikong antas. Ang oxidative stress at pamamaga ay sumisira sa kanyang mga maselang tissue sa paglipas ng panahon. Dito pumapasok ang mga berries. Mayaman sila sa makapangyarihang antioxidants na tinatawag na flavonoids, lalo na ang anthocyanins na siyang mga compound na nagbibigay sa kanila ng matingkad na pula at asul na kulay. Ang mga flavonoid na ito ay tumutulong na protektahan at ayusin ang mga selula at tissue ng katawan. Kapag malusog ang mga tissue na ito, mas matatag sila, mas mahusay ang hydration, at gumagana ng maayos. Sinabi ko kay Aling Helen na simulan ang kanyang araw sa isang tasa ng pinaghalong berries. Sariwa man o frozen ay hindi mahalaga. Hinalo niya ito sa kanyang yogurt i-blend sa smoothies at kumain pa ng isang maliit na mangkok bilang panghimagas pagkatapos ng hapunan. 6 na linggo, pagkatapos bumalik siya sa aking opisina na may tahimik na ngiti at bagong sigla. "Sabihin na lang natin," sabi niya sa akin, "natutuwa akong humingi ako ng tulong." Mayroon ding matibay na siyensya na sumusuporta sa mga kwentong tulad ni Aling Helen. Ang dieta na mayaman sa antioxidants ay ipinakitang nagpapababa ng systemic inflammation at sumusuporta sa kalusugan ng selula na siyang pundasyon para sa lahat mula sa pagkalastiko ng balat hanggang sa integridad ng vaginal tissue. Hindi natin pinag-uusapan ang mga kakaibang superfood na galing pa sa ibang bansa. Pinag-uusapan natin ang mga simpleng berries na mabibili ninyo sa anumang grocery store. Bukod sa epekto nito sa kalusugan ng tissue, pinapabuti din ng mga berries ang insulin sensitivity at tumutulong na panatilihing matatag ang asukal sa dugo, lahat ng mga salik na nag-aambag sa mas mahusay na hormonal balance. Sa paglipas ng panahon, sila ang matamis na maliit na gamot ng kalikasan na nagbabalat kayo bilang isang treat. Ngunit heto ang punto, ang idinadagdag ninyo sa inyong plato ay kalahati lamang ng equation. Ang kalahati pa ay kung ano ang inyong inaalis. Dahil habang ang ilang pagkain ay maaaring makatulong na maibalik ang inyong sigla, ang iba ay tahimik na kumakalaban sa inyo. Sinasabotahe ang inyong hormonal balance nang hindi ninyo namamalayan. Kung ginagawa na ninyo ang lahat ng tama,
ngunit hindi pa rin nakikita ang mga resultang gusto ninyo, ang susunod na 3 pagkain na ito ay maaaring ang mga nakatagong salarin na pumipigil sa inyo. Pag-usapan natin kung ano ang kailangan ninyong tanggalin bago ninyo tunay na mabawi ang inyong lakas. Ano ang dapat iwasan? Mga refined carbohydrates, puting tinapay, pasta pastries. Ito ay madalas na hindi napapansin dahil hindi ito gaanong nakakatakot pakinggan kumpara sa bacon o fast food. Sa katunayan, para sa marami sa mga kababaihang nakakausap ko, ang mga pagkaing ito ay bahagi lamang ng itinuturing nilang normal na dieta. Tinapay sa umaga sandwich, para sa tanghalian, marahil ay pasta o tinapay sa hapunan. Ngunit ang katotohanan, ang mga refined carbohydrates ay maaaring kasing nakapipinsala sa inyong kalusugan ng hormones, gaya ng pinakamasamang processed meats. Marahil ay higit pa dahil ang mga epekto nito ay napakabanayad at naiipon sa paglipas ng panahon. Ang mga refined carbs tulad ng puting tinapay, puting kanin pasta na gawa sa puting harina pastries at matatamis na merienda ay halos agad-agad na nagiging glucose, asukal sa inyong daluyan ng dugo. Ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo ay humahantong sa sunod-sunod na problema na direktang tumatama sa inyong mga hormones. Ang mataas na asukal sa dugo ay nag-uudyok ng pagdami ng insulin at ang mataas na insulin sa paglipas ng panahon ay humahantong sa insulin resistance. Nangangahulugan yon ng mas maraming taba na naiimbak sa paligid ng inyong tiyan, nababagabag na mga antas ng estrogen at progesterone, at mas maraming pamamaga, isang triple threat sa inyong ginhawa at libido. Nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Aling Linda, 69, taong gulang na pumunta sa akin hindi dahil sa isang partikular na problema, kundi dahil hindi na maganda ang pakiramdam niya. Mababa ang kanyang enerhiya, humihina ang kanyang kumpiyansa, at nagsimula na siyang umiwas sa intimacy dahil sabi niya, hindi na lang komportable. Siya ay aktibo, naglalakad araw-araw at inakala niyang kumakain siya ng maayos hanggang sa suriin namin ang kanyang pang-araw-araw na pagkain. Tinapay at jam para sa almusal, puting pasta na may mantikilya at keso para sa hapunan at 1 o 2 cookie bago matulog. Lahat ay nagpatong-patong. Pinag-usapan namin ang tungkol sa blood sugar roller coaster na kanyang nararanasan at kung paano hindi nagpapalakas sa kanyang katawan ang mga pagkaing iyon. Sa halip, pinahihina siya nito. Hiniling ko sa kanya na subukan ng ibang bagay sa loob lamang ng ilang linggo, whole grains, sa halip na puting harina, kamote, sa halip na puting kanin, at berries sa halip na cookies. Walang extreme, matalinong pagpapalit lamang. 3 linggo pagkatapos sinabi ni Aling Linda, "Dok, hindi ko alam na ganoon kalaki ang magagawa ng pagkain. Akala ko, tumatanda na lang ako, pero mas malinaw ang isip ko, mas gising at tiyak na mas gumagana ang mga bagay-bagay sa ibaba. Ang totoo, mabilis tumugo ng inyong katawan kapag inalis ninyo ang mga pagkaing humahadlang sa mga natural na proseso nito. Maaari ninyong maibalik ang balanse ng hormones, bawasan ng pamamaga, at simulang bigyan ang inyong katawan ng mga building block na kailangan nito para guminhawa. Ngunit may isa pang salarin na kailangan nating pag-usapan. At habang ang mga refined carbs ay pumapasok sa inyong pang-araw-araw na pagkain, ang huling ito ay mas agresibong umaatake sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng mga mamantika at ginintuang pritong pagkain na kinalakihan ng marami sa atin. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang pag-alis ng ilang pastries, hintayin ninyo hanggang makita ninyo kung ano ang mangyayari kapag inalis ninyo ang susunod na pagkain na ito. Pag-usapan natin ito. Mga processed na karne, bacon, longganisa, deli meats. Ito ay maaaring mahirap pakinggan para sa maraming kababaihan at maniwala kayo na iintindihan ko. Bacon sa umaga, longganisa sa almusal o isang sub na puno ng cold cuts. Ang mga pagkaing ito ay maaaring naging bahagi na ng inyong routine
Sa loob ng maraming taon, maaari itong maging comfort food na nakaugnay sa tradisyon at kaginhawahan. Ngunit kailangan kong maging direkta sa inyo, hindi para hiyain kayo, kundi dahil nagmamalasakit ako sa inyong kalusugan. Ang mga mismong pagkaing ito ay maaaring dahan-dahang nagpapalala ng pamamaga na nagpaparamdam sa inyo na hindi komportable at wala sa balanse. Ang mga processed na karne ay puno ng saturated fat sodium at mga kemikal na preservative na nagpapabigat sa inyong katawan. Hindi lamang nito naaapektuhan ang inyong puso. Nagtataguyod ito ng isang estado ng talamak at mababang antas ng pamamaga. Para sa maselang hormonal ecosystem ng isang babae, ito ay isang malaking problema. Maaaring makagambala ang pamamaga sa hormone, signaling at palalain ang mga sintomas tulad ng pagkatuyo, hot flashes at pagbabago ng mood. Ang inyong intimate health ay madalas na isa sa mga unang nagdurusa kapag ang inyong katawan ay nasa ilalim ng ganitong uri ng inflammatory stress. Nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Aling Maria, 64 taong gulang, na mahilig sa kanyang ham at cheese sandwiches. Hindi siya sobra sa timbang wala siyang diabetes at naglalakad siya ilang beses sa isang linggo. Ngunit dismayado siya dahil pakiramdam niya ay wala sa kondisyon, mainitin ang ulo, pagod at walang interes sa sex na nagdudulot ng hidwaan sa kanyang pagsasama. Nagsagawa kami ng ilang pagsusuri at mataas ang kanyang inflammatory markers. Sa halip na kumuha agad ng reseta, tiningnan namin ang kanyang dieta. Sumang-ayon si Aling Maria na alisin ang mga processed na karne sa loob lamang ng isang buwan. Ipinagpalit niya ang kanyang ham sa abokado at hummus. Pinili ang inihaw na manok kaysa sa salami at nagsimulang subukan ang mga plant-based na protina ilang beses sa isang linggo. Nang bumalik siya, sinabi niya, "Dok, hindi ko alam kung nagkataon lang, pero mas kalmado ang pakiramdam ko. Mas maganda ang mood ko, mas mataas ang enerhiya ko. Napansin din ng asawa ko. Dahil lang ba ito sa karne? Hindi sa kabuuan, ngunit ang pag-alis nito ay nagbigay sa kanyang katawan ng kinakailangang pahinga. Binawasan nito ang pamamaga at pinayagan ang kanyang sistema na simulan ng proseso ng paggaling. Hindi ninyo palaging napapansin ang pinsala habang ito ay nangyayari. Ngunit kapag sinimulan ninyong alisin ang mga hadlang, ang mga resulta ay maaaring dumating ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. At hindi nag-iisa si Aling Maria. Maraming pag-aaral ang nagpakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng mataas na pagkonsumo ng processed na karne at mahinang kalusugan. At dahil ang inyong intimate health ay isang salamin ng inyong pangkalahatang kalusugan, malinaw na malinaw ang koneksyon. Ngunit ang mga processed na karne ay isang bahagi lamang ng kwento. May isa pang salarin na maaaring mukhang hindi nakakapinsala kahit na malusog para sa ilan, ngunit tahimik itong naninira mula sa loob. Ito ay nakaupo sa inyong estante, sa kusina lumalabas, sa karamihan ng mga restauran, at ginugulo ang inyong mga hormones sa paraang maaaring patayin ang inyong sigla nang hindi ninyo namamalayan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Mga pritong pagkain at fast food. Alam ko kung gaano ito kaakit. Nagmamaneho kayo pauwi pagkatapos ng isang mahabang araw, pagod kayo. Marahil ay medyo stress at ang kumikinang nakaratulan ng fast food ay parang isang tanglaw ng ginhawa. Pritong manok. French fries, isang mabilis na burger, ito ay mura maginhawa at nakakabusog. Ngunit heto ang masakit na katotohanan na ayaw aminin ng sinuman. Ang mga pagkaing ito ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa nakikita ninyo, lalo na pagdating sa inyong hormonal health at pangkalahatang sigla. Ang mga pritong pagkain at karamihan sa fast food ay puno ng hindi malusog na trans fats, processed oils at mga kemikal na additives na hindi alam ng inyong katawan kung ano ang gagawin. Ang mga sangkap na ito ay nagdudulot ng napakalaking pamamaga, nakakasagabal sa malusog na paggana ng selula at maaring malubhang makagambala sa maselang hormonal symphony
ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng dieta ay maaring humantong sa pagtaas ng timbang insulin resistance at isang sistemang sobrang stress para suportahan ang mga bagay tulad ng libido at natural na lubrication. Isa sa aking mga pasyente si Aling Janet, isang 7 taong gulang na dating nurse, ay dumating sa akin na may mga klasikong senyales ng hormonal imbalance, pagkapagod, brain fog, at kumpletong pagkawala ng interes sa intimacy. Halos araw-araw siyang kumakain sa labas, hindi dahil sa wala siyang pakialam sa kanyang kalusugan, kundi dahil naging routine na ito. Mas madali kasi, sabi niya sa akin, at masarap. Pero nitong huli, hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Matapos magsagawa ng ilang pagsusuri, naging malinaw ang larawan. Mataas ang kanyang inflammatory markers, tumataas ang kanyang asukal sa dugo, at magulo ang kanyang mga antas ng hormone. Ang mga mamantikang pagkain ay umaabot na sa kanya, hindi lamang sa kanyang antas ng enerhiya, kundi pati na rin sa kanyang kwarto. Gumawa kami ng kasunduan. Sumang-ayon si Aling Janet na alisin ang mga pritong pagkain at fast food sa loob ng 30 araw. Sa halip nagsimula siyang magluto ng mga simpleng pagkain sa bahay, gamit ang heart-healthy olive oil, pagbe-bake sa halip na pagpiprito, at ginawang paminsan-minsang treat ang fast food sa halip na pang-araw-araw na ugali. Hindi nagtagal. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanyang enerhiya. Nabawasan siya ng ilang kilo, ngunit higit sa lahat, sinabi niyang naramdaman niyang muli ang kanyang sarili, malinaw ang isip, mas magaan sa pakiramdam, at mas bukas sa intimacy kapag ito ay mahalaga. Hindi lamang ito isang kwento, lubos itong sinusuportahan ng siyensya. Ang mga dieta na mataas sa trans fats at pritong pagkain ay direktang nauugnay sa cardiovascular disease, insulin-resistant obesity, at hormonal disruption. Ang inyong katawan ay isang magkakaugnay na sistema, at ang mga pagkaing ito ay kabilang sa mga pinakamabilis na paraan upang guluhin ito. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Ngunit sa tuwing lalagpasan ninyo ang deep-fried combo meal na yon, gumagawa kayo ng isang pagpili para sa mas mahusay na hormonal balance, mas maraming sigla, at isang mas mahaba at malusog na buhay. Ngayong alam na ninyo kung ano ang dapat yakapin at kung ano ang dapat iwasan, ng susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng kaalamang ito. Ano ang dapat ninyong gawin ngayon, bukas, at sa susunod na linggo upang simulan ang muling pagbuo ng inyong kalusugan at kumpiyansa mula sa loob. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa mga eksaktong hakbang na dapat gawin, simple, makapangyarihan, at napatunayang makakatulong sa inyong maramdamang muli ang inyong sarili. Magpatuloy tayo. Ang inyong susunod na hakbang. Ngayong alam na ninyo ang katotohanan, ang mga pagkaing makakapagpagaling sa inyo at ang mga tahimik na nakakapinsala sa inyo, maaaring nagtataka kayo. Ano ngayon ang susunod kong gagawin? Ang tanong na yan ang pinakamahalaga sa lahat, dahil ang kaalaman lamang ay hindi magbabago ng inyong buhay. Ang pagkilos ang magbabago nito. Nakita ko na ang napakaraming kababaihan na tumatanggap ng impormasyong ito, tumatango bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay babalik mismo sa mga dating gawi na dahan-dahang nagpabagsak sa kanila. Hindi ito dahil sa wala silang pakialam o hindi sila matalino. Ito ay dahil wala silang isang simple at malinaw na panimula. Kaya hayaan ninyong gawin kong napakasimple ito para sa inyo. Magsimula sa pagpili ng isang meal bawat araw upang bawiin ang kontrol. Marahil ay almusal. Palitan ng puting tinapay ng oatmeal na may sariwang berries at flax seeds. Marahil ay tanghalian. Ipagpalit ang deli sandwich sa isang malaking spinach at arugula salad na may kasamang inihaw na manok at kalahating abokado. Marahil ay hapunan. Igisa ang kalis sa olive oil at kumain ng isang dakot ng walnuts pagkatapos bilang merienda. Huwag maghangad ng perpeksyon. Hangarin ang pagiging tuloy-tuloy. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo sa isang gabi.
Kailangan ninyo lang simulan na itulak ang inyong katawan sa tamang direksyon. Ang katawan ng tao ay hindi kapani-paniwalang mapagpatawad. Kahit na kumain kayo ng hindi maayos sa loob ng maraming dekada, ang inyong mga hormones ay maaaring magsimulang maghanap ng bagong balanse, ang inyong pamamaga ay maaaring humupa, at ang inyong sigla ay maaaring bumalik. Pinanood ko itong mangyari ng paulit-ulit hindi sa isang aklat, kundi sa totoong buhay, sa mga tunay na babaeng tulad ninyo. Gayon din igalaw ang inyong katawan. Hindi ninyo kailangang tumakbo ng marathon. Ang isang simpleng duwento hanggang 30 minutong paglalakad araw-araw ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong sirkulasyon, insulin, sensitivity at mga antas ng hormone. Huminga ng mas malalim, matulog ng mas mahimbing, sabihing hindi sa mga pagkaing nagnanakaw ng inyong lakas at oo sa mga nagpapasiklab ng inyong apoy, at higit sa lahat, huwag sumuko. Kung kayo ay nakaramdam ng pagkadismaya, kahihiyan, o kahit takot na tapos na ang inyong pinakamagagandang araw, gusto kong marinig ninyo ako ng malinaw, hindi kayo nag-iisa at hindi pa huli ang lahat. Naghihintay lang kayo ng tamang mga kasangkapan at tamang pagkakataon. Ito na, marahil iyon. Dahil mayroon pa akong isang bagay na nais ibahagi sa inyo bago tayo magtapos, isang bagay na nag-uugnay sa lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa pagkain o ehersisyo o kahit intimacy. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nakataya at kung ano ang maaari ninyong mabawi kapag binalikan ninyo ang inyong kalusugan. Konklusyon at isang aral sa buhay mula sa doktora. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong sabihin ito ng direkta sa inyo. Salamat po. Salamat hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagmamalasakit sa inyong sarili para magpakita ngayon. Salamat sa pagpapasya na ang inyong kalusugan, inyong kumpiyansa at kalidad ng inyong buhay ay karapat-dapat ipaglaban. Dahil karapat-dapat talaga sila. Noon pa man, nagsimula tayo sa isang simpleng katotohanan na halos hindi naririnig ng karamihan. Sa mga kababaihan, ang inyong intimate health ay isang direktang salamin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Hindi ito tungkol sa kabiguan o pagtanda lamang. Ito ay tungkol sa hormonal balance at pamamaga. Ang parehong mga sistema na nagpoprotekta sa inyong puso at utak ay ang mga responsable para sa inyong sigla at ginhawa sa kwarto. Kapag sila ay namamaga at wala sa balanse, hindi gumagana ang mga bagay-bagay ng maayos. Ngunit kapag sila ay napangalagaan at kalmado ang mga resulta, ay maaring parang pagbabalik ng orasan. At ang pinakanakapagpapalakas na bahagi ng buong kwentong ito ay nasa inyo ang kontrol. Hindi sa pamamagitan ng mamahaling reseta o mapanganib na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng simple at tuloy-tuloy na mga pagpili na ginagawa ninyo sa hapagkainan araw-araw. Pinag-usapan natin ang inyong 4 na pinakadakilang kaalyado, flax seeds, madahong gulay, masusustansyang taba at berries. Ang mga pagkaing ito ay gumagana kasama ng inyong katawan upang balansehin ang mga hormones, labanan ang pamamaga, at muling buuin ang inyong sigla mula sa loob. Pagkatapos, ay tinalakay natin ang 3 nakatagong kaaway, refined carbs, processed na karne at pritong o fast food. Ito ang mga tahimik na saboteur na gumugulo sa inyong mga hormones at nagnanakaw ng inyong ningning bawat kagat. Alam ko kung gaano kahirap bitawan ang mga dating gawi. Alam ko na ang pagkain ay nakatali sa alaala, pagkakakilanlan at ginhawa. Ngunit alam ko rin kung ano ang itsura kapag ang isang babae ay umupo sa harap ko, nanginginig ang kumpiyansa, tahimik na nagluluksa para sa bersyon ng kanyang sarili na nararamdaman niyang nawawala. At nakita ko ang itsura sa mukha ng parehong babae na yon kapag ang pakiramdam na yon, ang sigla, ang kagalakan, ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagsisimulang bumalik. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili.
Ito ay tungkol sa pakiramdam na may kakayahan masigla at matatag sa sarili ninyong katawan. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa inyong kapareha, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ito ay tungkol sa pagbasag ng katahimikan na dinadala ng napakaraming kababaihan na iniisip na sila lang ang dumaranas nito. Hindi po kayo nag-iisa. Milyon-milyong kababaihan ang tahimik na nakikibaka sinisisi ang kanilang sarili at sinasabihan na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Hindi ko po yan tinatanggap at hindi rin ninyo dapat. Karapat-dapat kayong maging masigla. Karapat-dapat kayong maging komportable. Karapat-dapat kayong maramdamang muli ang inyong sarili. At oo, nangangailangan ito ng pagsisikap. Oo, nangangahulugan ito ng paggawa ng iba't ibang pagpili. Ngunit ang gantimpala ay mas malaki kaysa sa maaari ninyong isipin. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na natututunan ko sa aking mga dekada ng pagsasanay at ito ang nais kong iwan sa inyo ngayon. Walang salitang huli na ang lahat. Nais ng inyong katawan na gumaling. Ito ay palaging gumagana para sa inyong kapakanan. Naghihintay na bigyan ninyo ito ng pagkakataon. Ang maliliit na bisagra ay nagbubukas ng malalaking pinto. Ang inyong paglalakbay ay hindi nangangailangan ng perpeksyon. Nangangailangan lamang ito ng pag-unlad. Magsimula sa isang pagkain, isang paglalakad, isang desisyon na pumili ng isang bagay na nagpapagaling sa halip na isang bagay na nakakapinsala. Gaano man katagal na kayong pakiramdam na natigil o gaano man kayo kadismaya ipinapangako ko sa inyo, posible ang pagbabago. Ang susunod na mangyayari ay nasa inyo na. Nasa inyo na ang kaalaman. Alam na ninyo ang mga hakbang. Ang tanging tanong na natitira ay handa na ba kayong magsimula? Kung ang sagot ay oo, alalahanin ninyo ang sandaling ito. Ito ang araw na hihinto kayo sa pagtitiis. Ito ang araw na sisimulan ninyong ipakita sa inyong katawan at sa inyong sarili ang respeto, pasensya at pangangalaga na nararapat sa inyo. Sa bawat babae na nakaramdam na hindi nakikita, walang kapangyarihan o kailangang isuko ang isang bahagi ng kanyang sarili para magpatuloy, hindi po ninyo kailangan. Mas malakas kayo kaysa sa inaakala ninyo. At ang inyong susunod na kabanata ay maaring mas mahusay kaysa sa inyong huli. Salamat po sa inyong pagdalo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa inyo, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng komunidad na ito. Paki-share po ito sa isang kaibigan, kapatid na babae, o sino mang mahal ninyo na maaaring tahimik na nakikibaka at nangangailangan lamang ng tamang impormasyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo. Binabasa ko po talaga ang lahat ng ito. Panghuli mangyaring mag-subscribe para makasama namin kayo. Sa pamamagitan ng pananatiling konektado, tinutulungan ninyo kaming maabot at bigyan ng kapangyarihan ang mas maraming kababaihan na karapat-dapat marinig ang katotohanan ito. Manatiling matatag at tandaan ang inyong susunod na kabanata ay nagsisimula ngayon.